Yamada. At pag-usapan naman natin yung last part, mga kababayan. Pag-usapan naman po natin itong si Attorney Harry Roque na, mga kababayan, ngayon po ay naubusan na nga ng alibay kaya nambabastos na lang sa Kongreso. At itong si Attorney Harry Roque, mga kababayan, nagulat siguro ito na meron palang tao na mas hihigit ng sobra labis-labis sa kanya. Akala niya na siguro siya na ang pinakamagaling na abogado dito sa Pilipinas. Sapagkat lahat ng mga binibitawan ni Congresswoman Luistro ay nagpalubog kay Harry Roque. Panoorin po natin o pakinggan ang video na ito, mga kababayan. You're recognized. Thank you, Mr. Chair. As mentioned by the Honorable Paduano, the Quadcom is in possession of the Omnibus Motion and Compliance dated September 9, 2024, filed by Attorney Harry Roque. And I wish to remind the Quadcom that this motion originated from our hearing on August 22, 2024, where in the various questions we propounded, Attorney Harry Roque expressed his commitment to produce the documents. And for the understanding of the Filipino people, Mr. Chair, I wish to share excerpt of the video of our hearing dated August 22, 2024. Secretariat, please. To explain, Mr. Chair, this omnibus motion and compliance is made up of two parts. The first part is the motion to quash, that is from paragraph 1 to 33. And the second part is the compliance to the show cause order, which is reflected in page 34 to 43. This representation wished to make a manifestation with respect to the motion to quash filed by the Attorney Harry Roque. In support of the above motion, Mr. Chair, he raised the same arguments which have been deliberated upon already during the last hearing. And to satisfy the requirement of due process, Mr. Chair, let me reiterate our answers to the arguments which he raised. First, that the hearing is not in aid of legislation. In answer to that, let me explain, Mr. Chair, this Quadcom was created to conduct an inquiry in aid of legislation. So, mali ang sinasabi dito para sa kalaman ng lahat, yung motion to quash nitong si Harry Roque to invalidate yung request na mabuksan ang lahat o mahingi lahat ng kanilang mga tinatawag na dokumento, including po kung paano lumago ang Biancham, kung paano nagkaroon ng napakalaking di ko alam kung dividendo ang tawag doon o basta raised ng kanyang pera. At na paano, mga kababayan, na despite the fact na itong si Harry Roque ay nalugi na noong 2019 election, paano pa siya nagkaroon ng pera na pambibigay, i-donate dito kay Sara Duterte na nagkakahalaga ng 36 million at marami pang iba. At ganun din po nung tinatawag natin na mga ari-arian na ibinigay daw nung kanyang tita, subalit natapwat wala pong maipakitang mga dokumento. Hindi po kasi pwede, mga kababayan, na sasabihin lang natin na ito ay binigay ni tita, ganun-ganun na lamang ba yun? Na wala tayong maipapakitang mga dokumento para makapagpatunay? Kasi kung if you are failed to submit all documents, therefore, mga kababayan, ang dating po niyan ay nagsisinungaling ka, and at the same time it will conclude that the money that you have, diba, the raise of Biancham is actually came from Pogo. Yan ang sinasabi dito. Pertaining to four issues which are haunting us. One is dangerous. Ay, nagtampo ba si Rhea? Rhea, shoutout naman sa'yo. Galing kay Ma'am Cherry Pie Mamaril. Hindi ko po kasi nakita. Pasensya na. May nakatakip dito sa kabila. Sorry.
Sir Red, shout out at kay Romeo Barcibal. Drugs. 2 is extrajudicial killing. 3 is the en masse acquisition of land. And 4 is the POGO operation. In other words, Mr. Chair, we are indeed in exercise of our power to conduct inquiry in aid of legislation which is granted by no less than the Philippine Constitution, Mr. Chair. Second, Attorney Harry Roque argued that the documents requested are not germane to the inquiry in aid of legislation. Again, in the case of Arnold versus Nazareno, there are 2 requirements. One is materiality to the subject matter, and second is materiality to the possible legislation. With respect to the first requirement, Mr. Chair, it is the humble submission of this representation that the Quad Committee has established an overwhelming circumstantial evidence showing the connection of Attorney Harry Roque to Lucky South Corporation, which is a POGO operator where we apprehended China. Okay, so ang paliwanag ni Harry Roque, putulin ko lang muna. Mga kababayan, yung mga dokumento daw na kailangan nila Congresswoman Luistro, which actually the one that I had mentioned earlier, hindi daw po germane, mga kababayan, relevant to the what you call yung kanila pong oversight function and also the inquiry in aid of legislation. Hindi na daw po kailangan yun. Irrelevant daw po, sabi ni Harry Roque. Kaya ngayon siya nag-i-evade, nagtatago sa tinatawag nating motion to quash. Okay? Paliwanag, mga kababayan, na si Roque ay talagang tumatanggi. Pero perhaps nung una sinabi niya, okay po, Your Honor, Mr. Chair, ako po ay magsasubmit. Chinese nationals victims of human trafficking, murder, and internet scam. Mr. Chair, at the height of the interpellation, we ask about the Biancham Corporation, which owns the property in Tuba, Benguet, where the IT employee of this Lucky South was apprehended. And that is where we started investigating Biancham. And then it was followed by our investigation on the subsidiary companies. As we investigate on Biancham, Mr. Chair, we found out the sudden increase of his assets in 2018, coming from 125,000 before 2016. In 2018, the current assets of Biancham rose to 125 million. At the height of the Parang ilang times yun, no? 125,000 noong 2018, 125 million. Puta mga kababayan, parang Himalaya na. Tumaya ka ba sa loto, Harry Roque? Ang bilis ng race, di ba? Oh. interpellation, Mr. Chair, Attorney Harry Roque articulated that his money did not come from POGO operation. To emphasize, Mr. Chair, that statement did not come from Quadcom, did not come from this representation. Instead, it came from the mouth of Attorney Harry Roque. This is an admission, therefore, Mr. Chair, that he admits the connection of these documents which we are requiring from him from the investigation on POGO operation that we are conducting right now. To further explain, Mr. Chair, it was admitted that he was the presidential spokesperson during that time with a very limited income. And then we asked him, where did this 65 million came from? Where did this money came from? And he could not explain except that he sold a certain property in multinational company in Parañaque. To conclude, Mr. Chair, there is a question about the source of the money of Biancham Corporation, which belongs to Attorney Harry Roque. And following his question, if he will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of Biancham, then there is a reasonable ground to believe that indeed he is connected with POGO operation and this money possibly came from the POGO operation. The second element, Mr. Chair, is the materiality to the possible
Alam nyo, no, pag nakikinig ako dito kay Congresswoman Luistro, para akong hinihili. Parang gusto ko nang matulog. Yung matulog na parang gusto mo, nakarelax ka lang, all ear sa kanya. Ang sarap ng pakiramdam na mayroong pumapasok sa tenga mo, tapos nare-restore sa brain mo. Diba? Ganun ang datingan sa akin eh. Mga kababayan, dito ko nga rin na exercise yung tinatawag po natin, if there is a kasi sabi nila ang yung ginagawa daw ng Quadcom is tinatapakan yung kanilang right to privacy, which indeed mga kababayan, sinasabi po dito yung right to privacy is subordinated po yan ng tinatawag natin na ang tawag dito, muntik ko nang makalimutan. Teka lang, tingnan ko lang yung aking kode ko. May kode ko eh. No? Ang kulit mga kababayan, bakit sila lang ba pwede magpatawa? Tayo rin. Sabi dito, right to privacy is subordinated to public information. So ibig sabihin, mga kababayan, ay, nakikita nyo? Wait lang. Yung so, lumalabas dito na kailangan magpailalim. Yung tinatawag nyo, okay, sige, right to privacy. Kaya lang, kailangan malaman ng taong bayan dahil meron hinahanap na dapat malaman. Kaya nabuboid and invalid na po yung right to privacy na tinatawag. Dito ko lang natutunan din yan kay Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan. Legislation. And during the last hearing, Mr. Chair, we reiterated ano po ba ang mga batas na posibleng aamyendahan, muling pag-aaralan in connection to the... Just to complete to what I have said, mga kababayan, para alam din ng iba, right to privacy is subordinated to public information on matter on public interest. Okay? So maliwanag. Tuloy. Quadcom hearing. And we cited RA 3019. This is the Anti-Graft and Corrupt Practices Act na baka sakali na ang ating mga government officials ay nakorrupt because of this POGO operation. We also have Code of Professional Responsibility of Government Officials that we need to revisit already. The provisions of this law to make sure that the government officials and employees do not deviate from what is being mandated by the Code of Professional Responsibility of Government Officials. We also have anti-money laundering. Kulang po ba ang probisyon ng anti-money laundering? At nagkaroon ng mga transfer ng huge amount of money in spite of the existence of this law. We also... Alam nyo paano natin sasagutin yan, yung sa money laundering? Paano nakakaabot sa kanila? Kasi yung mga attorney na to, hindi totoo yan. Ang napapansin ko, yung mga abogado, sila po ang nagtuturo pa kung paano gagawin at makalusot yung money laundering. Kita nyo yung style ni Kibuloy, paano nila na ipapasok yung pera, paano sila nakapagma-money launder. Ang ginagawa nila, gumagamit sila ng mga dummy like yung kanilang mga member. 'Di ba? From Canada, from Hong Kong, Singapore, nakakarating dito sa Pilipinas by using a different name, by using a different account. So kailangan dito pag nag-amyenda kayo ng batas, Congresswoman Luistro, yan ang dapat nating silipin. 'Di ba? Paano natin mapipigilan na gumamit ang ibang tao ng ibang account? Halimbawa, pera ko, gagamitin ko pangalan ni Lanlan para makapagpadala ng pera. Yun ang dapat natin i-secure. Yun dapat ang mapigilan natin. Kaya kung mag-aamyenda tayo, mga kababayan, tungkol dyan kung paano natin mapipigilan yung bagay na yan. Kasi kung ito ay talagang hindi mo naman hard-earned money, tapos pinadala mo sa iba para makuha mo rin in the future, well, the facts remains the same. Na wala pong nangyari, wala po tayong napatunayan para pigilan ang money laundering. 'Di ba? So of corporation law, bakit po ba nagagamit na shield
ang mga corporation in perpetrating illegal activities. We can also consider, Mr. Chair, the Code of Professional Responsibility and Accountability for lawyers. Ito po ba'y saklaw pa if the lawyers already protecting illegal activities of their client? In Yeah, that's addition to this, exactly, mga kababayan. Yan ang isa pa dapat. Naumatik sana, eto maamyendahan sana ng batas. Although, pag-uusapan pa rin yan sa IBP, mga kababayan, if necessary, if bibigyan ng pagkakataon, dapat pagkatulad ng may mga legislation na ganito at napatunayan natin na alam naman ng abogado mo na mali na yung ginagawa mo, pero sila ay nananatili para protektahan ka at ipagtanggol ka, dapat merong consequences. Ang pinakamagandang consequences dyan para matakot yung mga abogado is yung disbarment. Diba? I-disbar ka agad para mawalan sila ng trabaho, wala na silang pagkakakitaan, simpleng-simple lang. Ewan ko. Dahil unang-una, ang pagkakatanggal po ng lisensya ng mga abogado, ang pag sila ay na-disbar, yan po ay sampal sa kanilang pagmumuka at yan ay dagok sa kanilang pagkatao. Which I believe, by doing that, mga kababayan, mababawasan ang corruption, mababawasan din ang mga abogado na magtatanggol sa mga kriminal. Mr. Chair, we have established already the need to revisit the laws such as the PSA Charter dahil naabuso po ang ating batas patungkol sa late registration, our immigration law on visa issuance, the PAGCOR Charter on licensing of POGO, and the Cybercrime Law or RA 10175. Mr. Chair, to proceed, another argument that was raised is the right to self-incrimination. And I wish to share again the case of the... Hold on. Tigil muna tayo doon sa pinag-uusapan. Gusto ko lang to, mahalaga to eh. Sabi ni Ma'am Leticia Fernando, yan ang advantage doon sa SIM card registration. Para mas madaling matrace up ng mga perang coming and outgoing. That's actually, mga kababayan, indeed, tama po kayo, Ma'am Leticia Fernando. Perhaps, mayroon kasing nagiging disadvantage din ito. Nagagamit itong SIM card registration. Tingnan nyo anong nangyayari doon sa POGO. Doon na lang tayo pumunta. Di ba marami pang mga SIM card doon? Registered SIM card. Registered SIM card. Nakapangalan sa atin. So paano natin pipigilan yun? Kasi ang ibig sabihin, kailangan natin magpa-register, pero bakit marami pa rin nananakaw at naggagamit na pangalan para mag-register ng SIM card? Kagaya po ng mga natagpuan dyan sa POGO. So ibig sabihin, ang problem, kailangan putulin natin yung pinakaugat. Hindi natin mapipigilan yon. Gumawa nga tayo ng SIM card registration law. Pero, mga kababayan, dahil nga yung corruption hindi mapigil-pigilan, hindi rin natin basta-basta may implement ng tama yung SIM card registration law na yan. So dapat ang bantayan natin, magkaroon tayo ng pangil sa batas na kung saan ang mauhuli ng mga nasa ahensya ng gobyerno na maglalabi, tutulong sa mga illegal activities na yan, dapat hindi lang kasuhan, dapat mabitay. Mabitay kasi matatakot yung mga yan kapag may pangil at alam nilang mabibitay sila pag napatunayan kasi ano yan magdidikit-dikit yan, sabi ko kanina sa inyo. Unang-una, ang nagtuturo baka abogado pa sa pagmamoney laundering. Patuloy nilang pinagtatanggol yung kliyente nila kahit alam nilang mali. Pero kung ito mapapatunayan sa korte na alam na nilang mali yung kanilang abogado, pinagtatanggol pa nila, sila ay matatanggalan ng lisensya, mababawasan na yon. Unang puntos natin. Tapos yung gagawa pa ng kalokohan sa gobyerno, yung mga tutulong dyan, malamang mga IT rin nila yan Diba? Yung gumagawa ng SIM card registration na nakakalusot. Pag napatunayan niya at binitay, tingnan ko lang kung may gumaya pa sa mga yan. Jean Myra Puente, shoutout po.
Yan, Gene Sanger, marami pa rin flaws sa SIM card reg. Exactly, mga kababayan. Maraming flaws. Kasi, unang-una, talagang talamak ang corruption. Wala sa SIM card registration ang pinaka-flaw. Ang pinaka-flaws niyan. Ang pinaka-flaws niyan talaga, yung mga nakaupo sa gobyerno. Mga kababayan, wala silang contingency plan. Pagdating po dyan sa SIM card na yan, paano hindi ito magamit? Kasi, kita nyo, yung iba, nanakaw lang yung pangalan, magagamit na, makakapag-register na sila. 'Di ba? Yung mukha ng unggoy, magre-register. Aba, putya, tinatanggap. 'Di ba? Yes po, inside job. Tama, Ma'am Leticia Fernando, you got my point. Nandyan ang nandyan ang ugat sa gobyerno natin. Kaya hindi natin mapigil-pigilan at hindi ma-implement ng tama yung SIM card registration law because nandyan ang problema eh. Ultimo nga mukha ng unggoy nakakalusot eh. Oh. Tuloy. Cruz versus people. Napakaliwanag po sa batas na ito. When we speak about the right against self-incrimination, we're talking only about testimonial evidence. And this time, Mr. Chair, what we are asking are documents. The documents which he promised. Ako unggoy, Ramil Dagohoy. Okay na ako maging unggoy, basta tao naman ang aking ugali. Kaysa naman mukhang tao, o tao nga, kagaya ni Kibuloy, demonyo naman. 'Di ba? Okay na ako maging mukhang unggoy, walang problema sa akin 'yung kahit lait-laitin niyo pa ako, pangit ako. O ano pa, maitim ako. Wala akong pakialam diyan. Basta tao ako. 'Di ba? Tao ang puso ko. Marunong ako makipagkapwa-tao, marunong ako magmahal sa kapwa ko, marunong ako magmahal sa bansa ko. 'Yun lang 'yun. To produce during the hearing of August 22, 2024. Fourth, Mr. Chair, he invoked the right to privacy. And again, in the case of Standard Chartered Bank versus Senate Committee. Eto na pumapasok yung sinasabi ko kanina sa inyo na tinatawag po nating right to privacy, mga kababayan. Kasi meron palang precedents na nangyari niyan dati, Bank versus Senate. So ibig sabihin, mga kababayan, talagang may pangyayari na talaga na ganito na wala pong magawa ang bangko. Nawawala ang right to privacy nila dahil nga po public interest at kailangan nating hanapin ang katotohanan. So mabuboid yung sinasabi nilang right to privacy. Above pa rin yung tinatawag po natin na public interest or public information on matter o public interest. Oh. Hindi ka siguro alam ni Roque yan, kaya lang nagtatanga-tangahan. Citing the case of Sabio versus Gordon, the right to privacy is subordinated to the right to public information in matters of public interest. Yes. In other words, Mr. Chair, if there is a conflict between the right to privacy versus the right to public information on matters of public interest, the latter should prevail. Mas mataas po ang right to public information on matters of public interest kumpara sa right to privacy. Okay. So maliwanag yun, mga ka-GP. Malinag pa sa sikat ng araw. Kapag may hinahanap na para mapatunayan ang isang bagay, mababaliwala po yung right to privacy. Subordinated po yan ng tinatawag nating public interest or public information on matters of public interest. Sabi ni Rona Abila, maganda tong question na to. Sir GP, bakit si Attorney Larry Gadon na-disbar dahil lang sa words na binabanggit niya nung panahon ng kampanya? Again, mga kababayan, I do not agree with the ethic and the action has been made by Attorney Larry Gadon. Although this is not actually a public, kasi meron siyang kausap through the cellphone
kaibigan niya. Tapos ang problema yung kaibigan niya, ipinablik yon, nakarating ngayon dito sa minumura ni Larry Gadon. Ang problema doon mga kababayan, meron tayong code of ethics ng mga abogado. Under canon, nakalimutan ko lang kung saan banda yung ano na yan. Nakasulat doon na dapat at all times, in all places, dapat ang mga abogado ay nagpapakita ng disiplina. Ipinapakita ang kanilang ethical na gawa, ethical na action. Hindi po dapat sila mukhang basura. I mean, hindi po dapat mamutawi sa kanilang mga bibig ang mga hindi kaaya-aya bilang isang profesional na abogado. Hindi naman sila tambay, hindi naman po sila kagaya nung iba na, 'di ba, makikita natin sa lansangan ang ginagamit ay mga foul words, ang ginagamit ay mga hindi mo po makain na salita. Yun po ang nakapaloob kaya natalo si Attorney Larry Gadon. Okay? Okay. May tanong, pahabol, sabi ni Lanlan, Sir GP, si Roque bakit hindi na didisbar? Grabe na ang pinagagawa. Unang-una, mga kababayan, paano ba madidisbar ang isang tao? Siyempre dapat may mag-complain. 'Di ba? Meron dapat mag-complain, may merong mag-file ng case against the disbarment ni Harry Roque. Pag wala, siyempre walang mangyayari. At sino ang pwedeng magpa-disbar dito kay Harry Roque? Napag-uusapan na yan sa kamera. Hindi ko alam kung sa kamera ba yung naririnig ko. Pero kailangan kasi mga kababayan, abogado din para maganda. Pwede naman na private citizen pero ang alam ko, mas kakatigan kapag kapwa abogado din ang nag-file ng case or nag-file ng disbarment case against the attorney. Okay? Halimbawa kung si Luistro, laban kay Harry Roque, pwede yon. Ang problema kasi dito, kaya abogado po ang mas maganda na nakikita ko na mag-file ng case. Kasi kung pangkaraniwang tao, halimbawa ako, nag-file ako ng disbarment case against kay Harry Roque sa kanyang mga action, sa kanyang mga maling ginagawa, pwede po akong mabalikan. Diba? Pwede akong mabalikan kapag natalo ako. Unlike ng mga ito, ng mga abogado naman, bukod sa may pera, kapwa naman sila mga abogado, bahala na sila. Magtalo-talo sila, pagalingan. Diba? O. Virgin at Sui, so dapat madisbar kung may magpapile ng case at mananalo po. At kakatigan ng Integrated Bar of the Philippines. Yun lang po yun. Sabi ni Marlene Valencia, dapat busisiin yung SALN ng mga sangkot sa krimen na iniimbestigahan sa Quadcom. Yung SALN, mga kababayan, hindi lahat kasi nadideclare sa SALN. Maganda niyan, waiver. Para busisain, syempre yung pangalan mo. 'Di ba? Yung pangalan mo, talagang lalabas at lalabas yan. Not unless kung ang pera mo ay nasa pangalan ng iba. Pero lahat ng transaction mo na under dyan sa pangalan ay makikita. Kaya feeling ko itong si Garma kaya ayaw niyang pumayag na i-waive o pumirma siya sa waiver dahil may tinatago. Biruin nyo, ang dami pala. Kung totoo yung sinasabi ni Congressman Fernandez, no? Ang dami niyang mga lupa, ang dami niyang ari-arian. Saan ang galing yun? Pulis lang naman siya. Huwag niya sabihin may tita rin siya na nagpamana sa kanya ng ari-arian. Diba? Oh. Yolanda Espiritu, dapat lang na may disbar si Roque. Ang presidente nga, grabe ang paninira. O sabi nung iba, bakit hindi mag-file ng case si Pangulong Bongbong Marcos? Again, public, anong tawag kay PBBM? Mga kababayan? So siya po ay politiko. So dapat hindi balat sibuyas. So hindi siya pwede. Sila Attorney Lisa, pwede naman sila, kaya lang hindi naman sila 'di ba? Hindi naman politiko, asawa nga lang ng politiko. Kaya ayaw pa rin nila. Kung ibang tao, pwede. Pwede.
Yun lang yun. Cheryl Ann Martin Nakajima. Bakit si Digong ang pagmumura? Again, meron bang nag-file ng case, disbarment case against Digong? Wala po. Kung meron man, matatalo lang din or ipapapatay ni Digong dati. Ganun lang ang mangyayari. So kaya po walang naglalakas ng loob na ipadisbar itong si Digong. Gets nyo po? So dapat may magpapile ng case. Hindi yan basta-basta nakita ni IBP. Oy, ipadisbar natin ito dahil unetiquette. Itong taong to, basta maugali. Hindi pwedeng ganon. Kailangan kasi may magsasampa ng kaso at mapapatunayan niya ngayon na itong taong ito ay talagang dapat patawan at alisan ng lisensya bilang officer of the court. Oo nga, Rona Abila. Madali lang kasi tayo magsabi na qualified, pero paano mo papatunayan? Sino ang dapat humarap sa husgado para mag-file ng disbarment case against Harry Roque or against Digong sa kanyang pagmumura? 'Di ba? At saka habol ko na lang din, Cheryl Ann, si Digong kasi dati presidente pa. 'Di ba? Meron siyang tinatawag na immunity. Bawal nga siyang ipakulong dati, bawal siyang kasuhan eh. Mapatanggal mo pa kaya yung kanyang pagiging abogado. 'Di ba? Hindi. Hindi magagawa 'yon. Pero ngayon, kung merong magpa-file ng case, disbarment case against Digong o Roque, pwedeng magpursu. Pwede yan prosper. Okay? So sana po malinaw mga ka-GP. Dali babe, shout out. Ma'am Delma Villar, shoutout po. Okay, so mga kababayan, magkita-kita po tayo muli mamaya. Sa mga hindi pa po nakakapag-like, nakakapag-subscribe kay 2.0 or Go Philippines 2.0, baka dun po ako mag-live mamaya. It depends. Depends yan, mga ka-GP. Okay? So thank you once again sa inyong lahat. Magandang hapon at magandang hapon. Mag-ingat po kayo. Bye-bye. Public servant. 'Di ba? Public figure. 'Yun ang tawag doon, public figure si President BBM. So hindi po 'yan pa-file ng case. Bye guys, Lanlan, Ma'am Eva Narita, Yolanda Gintibano, shoutout po. Tapos na Ma'am Eva. Ikaw na mamaya naman. 3 topic na 'yon, 2 hours and 30 minutes na tayo. Hindi pa rin kayo na-satisfied? Ma'am Virgin Adsui, shoutout po. Bye guys!